Wang Dongsu, muli na namang maging shadow? So si Wang Dongsu na kaya ang kauna-unahang shadow item na magbibigay kay Soho ng isang lakas bilang hero grade item? Dahil kung pagkukumparahin nga natin ng dalawang ito, ay probably alam na natin ng sagot. Ang gunlet na ito ay galing sa shadow ni Dongsu na papangalanan ni Sohong muli na si Greed. Pero bago ang lahat, paano nga ba natalo si Dongsu at muli siyang ginawang shadow soldier ni Soho? Kaya sa videong ito ay pag-uusapan nga natin kung ano nga ba ang naging buhay ni Dongsu at Dongsuk bago ang Kataklysm, ang pinaka-notorious na magkapatid na kilala bilang The Scammer Brothers. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Sa huling panel ng chapter 56 ay ipinakita na nagawa ngang mahanap ni Dongsu ang bahay na tinutuluyan ni Soho. At nauna siyang dumating dito, kaya hinintay niya talaga na dumating si Soho. At habang hawak-hawak nga niya ang picture frame ng pamilya ni Soho kasama si Jinwoo at Cha Hae-in, sinabi pa niyang kung nauna lang sanang dumating ang pamilya ni Soho ay talagang ipaparanas niya ang pinagdadaanan niya ngayon, not knowing na ang tinutukoy niya ay ang nagpatay sa kanya sa nakaraang buhay, at si Hae-in naman ay isang S-rank hunter na vessel ng isang makapangyarihang fragment brilliant of light. At kung hindi dahil kay Jinwoo, hindi siya mabigyan ng pangalawang buhay kasama ang pinakamamahal niyang kapatid. Alam natin kung ano talaga ang pakay ni Dongsu dito mga lods, ang ipaghigante ang kanyang kapatid na si Dongsuk. Ang hindi niya alam ay hindi talaga si Soho ang tunay na pumatay kay Dongsuk, kundi si Kang Taishek na naposes ng Apostle of Itaram. Iniwasan lang ni Soho ang atake ni Taishek at napunta kay Dongsuk ang napakaraming slashes. Kaya probably sa next chapter ay magkakaroon talaga ng matinding laban sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung susundin ng manhwa ang orihinal na kwento mula sa novel, kung saan ibang tao ang tumalo kay Dongsu, at ito nga ay si Song Il-wan. At sa pag-step in ni Soho, ginawa siyang shadow soldier at muling pinangalan ng Greed. Dahil dito, lumabas sa mga tanong kung si Dongsu nga ba ang kauna-unahang hero grade gunlet na shadow item ni Soho. Based sa cover photo ng Solo Leveling Ragnarok na may bungo sa ibabaw ng braso ni Soho, which is resemblance sa shadow soldier na si Greed na may maskarang bungo sa kanyang ulo. Based sa novel, bago nangyari ang Kataklysm, si Wang Dongsu ay isa lang small-time na kriminal sa South Korea, kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Wang Dongsuk, at tinatawag nga silang dalawa bilang The Scammer Brothers. Puro huli at kulong lang ang naging ikot ng buhay ng dalawa, hanggang sa dumating ang awakening ni Dongsuk bilang sirang awakener. Pero imbis na tulungan ng kapatid, iniwan niya si Dongsu dahil wala itong silbi at walang kapangyarihan. Kaya dito nabasag ang buhay ni Dongsu, mas lalo siyang nawala sa direksyon at naging walang saysay ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, nagkaroon siya ng awakening sa gitna pa talaga mismo ng inkwentro laban sa mga pulis. Sa lakas ng kanyang awakening, na-realize niya na siya ay naging isang S-rank awakener. Kaya kaagad siyang nakipaglaban kina Choi Jong-in at Woo Jin-chul. Subalit kahit gaano pa siya kalakas, natalo pa rin siya sa galing ng pagtutulungan ni Jin-chul at Choi Jong-in. Kaya nagkaroon siya ng matinding pinsala sa katawan at napilitang tumakas. So kaya pala mga lods, sinabi niya sa chapter 54 na ayaw niyang makipagkomprontasyon sa Hunter Association dahil nakaranas na pala siya ng matinding pagkatalo sa una nilang laban. Base sa novel kung paano namatay itong si Dongsu, habang nagtatago daw ito upang pagalingin ang kanyang sugat na tinamo galing kay Jin-chul at Choi Jong-in, nakasalubong niya ang grupo ng Apostle of Itaram o ang tinatawag na Believers. Nung una, hindi niya ito pinapansin, pero kalaunan tinanggap niya ang tulong ng mga Believers upang gamutin ang sugat niya, kapalit ang isang lihim na misyon na i-raid ang mga gates na hindi alam ng Hunter Association. Hanggang sa naging isa sa mga believer si Dongsu at tuluyan siyang naging isa sa pinaka-corrupted na high priest ng Apostle of Itaram, at muli na namang naulit ang kanyang tadhana nang nagkaroon siya ng napakabrutal na laban against Song Il-wan.
At sa pangalawang pagkakataon, siya ay namatay at ginawa siyang shadow soldier ni Soho at muling pinangalanan sa pangalang Greed. So paano nga ba nagka-idea mga fan na si Dongsu ang unang heroic grade shadow item ni Soho? Sa pagpasok pa lang ng unang chapter ng season 2 ng Ragnarok ay pinalitan kagad ng bagong cover photo from Dual Swords ng season 1 ay pinalitan ng napakaangas na gunlet. Ngunit nagkataon din na sa huling panel ng first chapter, which is ang chapter 48, ay pinakita si Dongsuk ang siyang nagsilbing leader ng pagtakas ng mga preso, which leads to Dongsu na laging pinoprotektahan ng kanyang kapatid. Ang gunlet ni Soho sa cover photo ay may weird na skull sa ibabaw ng gunlet sa braso ni Soho, which is kapareho ng skull sa ulo ni Greed. Nung una, akala ko si Greed ang unang hero grade item ni Soho, ngunit nagkaroon kaagad ng hero grade item si Soho sa pinagsamang shadow ni Taisek at Dongsuk, which is reasonable dahil isang B at sirang awakener ang pinagsama at naging dalawang item, isang rare grade na armor at isang hero grade na ring item na tinatawag na Ring of Murderer o Ring Killer na later on pinangalanan ni Soho sa pangalang Kira. What's unique about hero grade mga lods ay ang shadow mismo ang gumuguhit sa item instead na si Soho dahil ito nga ang kanyang skills bilang artist na ina-apply niya ngayon sa kakayahan ng pagiging irregular white shadow. At mayroon din itong sariling level na mas lalong nagpapalakas sa isang item time to time habang nagpapa-level up si Soho. So parang usual na game item na pwede nating i-level up ang ating item. Ngunit ang napansin ko dito mga lads, sa hero grade ring item na Kira ay may nakasiting na skull sa ring, which leads na kapag ang item ay isang hero grade ay may disenyong skull. So hindi ibig sabihin na ang gunlet ni Soho na may skull ay galing kaagad sa shadow soldier na si Greed o kay Dongsu. At may sinabi pa dito si Soho mga lads na gusto pa niyang ma-obtain ang mga hero grade item o mas higher pa. So possible na may item na posibleng mas malakas pa kaysa sa hero grade, maybe legend or mythical. At alam naman natin na may mas malakas pa kaysa sa isang simpleng S-rank hunter. At ang tanong, kung may mangyayari bang patayan ngayong Wednesday sa chapter 57? Dahil kung laban ang tatanungin, siguradong may malaking laban talaga na magaganap sa pagitan ni Soho at Wang Dongsu. Anong gagawin niya doon sa bahay? Magpapa-autograph kay Soho? Ang sikat mo na pala, pinatay mo ang kapatid ko. Syempre may matinding laban ang magaganap sa next chapter dahil alam ni Dongsu na mas malakas siya compare kay Soho. Ngunit kung pagbabasihan natin ang novel na si Song Il-wan ang makakatalo sa kanya at sa eksena sa huling chapter, wala naman si Song Il-wan sa bahay na yon. Possible talaga na may malaking laban lang na magaganap ngunit hindi pa mamamatay si Dongsu sa kamay ni Soho. Subalit marami nang ang pagbabagong naganap pagdating sa manhwa, kaya possible din talaga na mangyayari na i-extract ni Soho si Dongsu at gawing shadow item gunlet at papangalanan niyang Greed. Minsan napaisip din ako kung sinasadya ba ito ng author upang mas lalong magiging mas excite para sa lahat. Dahil kung susundin niya ang novel, nagiging predictable ang series ng manhwa para sa mga nagbabasa ng novel. At lagi talaga itong nangyayari sa manhwa mga lods. Kahit sa ibang manhwa story, nag-iiba ang plot pagdating sa manhwa but same story pa rin. Parang may dinagdag lang at binabawasan. At dito lang nagtatapos mga lods. Please comment down below kung gusto nyo ang mga ganitong klaseng topic. Kaya huwag nyo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!